So ayun, welcome back again dito sa ating Munting Shop and then syempre sa Munting channel natin. Sa mga hindi pa nakapag-follow, pwede nyo pong i-follow yung Facebook page namin na Cycle Speed Iloilo at yung aking Munting channel or YouTube channel na Sputnik Moto. So ngayon, meron na naman tayong napakagandang isang classic type na helmet syempre na itatalakay para syempre sa inyo. So tignan nyo muna yung looks nya. Yan yung brand yan, nakasulat naman. Ayan, yan yung kanyang visor. Yung sa harap. Siyempre, sa kabilang side. And then, siyempre, yung sa likod. So, ayun. Kunin natin yung, alisin natin yung stand. Siyempre, at hawakan natin kung anong bigat nito, kung anong nafe-feel nito. And then, kung anong nakasulat lang dito, yun lang yung sasabihin natin. Siyempre, sa mga hindi pa nakaalam sa Nomad na helmet, ay partner po siya ng MT Helmets at saka yung Spider Philippines, pero yung nagre-release ay mismo si Spider Philippines. So si MT Helmet ay partner niya din or ang nagre-release din sa kanya ay yung Spider Philippines. Kagaya nitong Nomad Camino ay nanggaling din doon sa Spider Philippines na brand, no? Sila mismo ang nagre-release nito, pero yung mga parts nito ay galing sa ibang bansa. I think, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, from Spain. Yung mga materials na ginagamit dito, same sila ng, kung alam nyo yung MT helmet na Jarama, para magka-design lang sila, pero yung graphics lang, and then yung dito lang yung pinagkaiba. I think sa mga paddings, medyo the same din sila. So, ayun, hawakan natin. Ayan. Kunin natin to. Ito yung kanyang box. Tingnan nyo muna, Nomad. Ayan, kung nakikita nyo sa camera natin. Tapos, may pangalan po yan na Spider. Ayan. Kita nyo sa ilalim. Ayan. May nakalagay na Spider. So, usog muna natin to. Ayan. So, ito yung Nomad na pangalan niya ay Camino. So, nakasulat dito, DOT Final QC Pass. So, sa size large, ang bigat nito ay nasa 1,450 plus 50. So, 1,500 grams. Nomad Camino. DOT FMVSS certified. ICC yung nakalagay lang dito. And then, may parang ganito sa kanyang sa likod. Sa goma, may parang, ayan, pa-A. Tapos, dito naman, yung kanyang, tawag dito, yung lock niya sa kanyang mismong visor ay Allen type. So, hindi siya isang pindot. Hindi kagaya ng MT Jarama, kung di ako nagkakamali, pero hindi pa natin na-vlog yung MT Jarama kasi nga wala pa tayong makuhanan ng MT Jarama. So, yung MT Jarama ay parang kung napanood yung MT Stinger natin, yung last na video natin, yung pinipindot lang dito ay pwede mo na siyang palitan yung kanyang visor. So, ito naman ay magagamit ka pa ng munting or maliit na alin. Tapos, medyo kung first time mo siyang papalitan, medyo mahirap, pero pag nalaman mo na kung ano yung technique kung paano ilagay yung, kung paano mag-change ng visor nito, meron siyang free kasi na clear, no? Ayan, basta ganyan yung kanyang lock sa kanyang sa gilid sa may visor. And then sa harap naman, meron naman siyang vents dito. Ayan, napaka classic type lang din. Ganyan lang. Yan yung sa harap na vents. And sa may baba, napakaliit lang. Ayan, kung nakikita yung thumb ko, ayan, napakaliit lang. So, minimal lang siya yung pasok, yung vents nito. And then, buksan natin. So, meron siyang hawakan sa kanyang visor. Ayan, medyo taas natin. Ayan. So, meron siyang dalawang minimal lock. So, hindi kagaya ng iba ay isa lang, pero ito dalawa po siya. Siguro kasi medyo malapad din yung kanyang hawakan dito or yung locking mechanism niya. Ayan, buksan natin. So, yan na yung looks niya sa loob. So, yung mga paddings dito and yung mga design ay parang leather type, pero ito hard plastic. Pero yung itsura niya sa personal, parang leather type pero plastic to. Yung sa loob naman, ayan, kung nakikita nyo sa mga sofa, yan, yung mga old na sofa, parang ganon yung feeling dito. And sa kabila ganon din. Kung nakikita nyo naman, oh, ayan, oh, kapag ginanyan mo, nag-iiba yung kulay, parang nagda-dark. Pag ginanito mo naman, ayan, parang may pagka-leather na, ito, medyo may pagka-leather to, pero ito parang leather lang na plastic, hard plastic. And then meron din siyang double, I think double wall, tawag dito, kung correct me if I'm wrong.
para hindi siya madaling pasukan ng hangin. And then sa kanyang viewing naman, kung akong tatanungin sa personal, ay napakalapad ng kanyang viewing kapag sinuot. Tapos dito naman ay double din. Maganda kasi kapag umuulan, dito siguro mapapasukan ng tubig. And then nga pala sa nagtatanong, hindi po siya pin-lock ready. Wala pong lagayan ng pin-lock. Pero I think yung anti-fog, merong parang space. Parang may design siya for anti-fog. Pero sa pin-lock, wala po siya. Ayan, yung nakikita naman, wala naman talaga. Wala po siyang pin-lock. And then sa loob, yung kanyang paddings ay nasa taas banda. Merong pangalan mismo ng Nomad. Ayan. Tapos dito sa may gilid nga pala, parang may badge. Ayan, Camino. Yung specific name nito ay Nomad Camino po. Tapos, meron siyang papel na dala. Ayan. Parang maliit lang na may nakalagay na nakasulat siguro kung saan nanggaling si Nomad. Tapos, meron doon sa loob na parang free na sticker. So, hindi na natin bubuksan. And, ayan. Meron siyang ganyan. And then, about naman sa paddings. Ayan, yung sinasabi ko na parang leader type. Ayan. Ito yung feeling na kapag nahawakan mo, mafe-feel mo talaga na parang leader po siya. And then, ito naman ay napakaganda ng... So, first time ko talagang nakahawak ng paddings na ganito. Yung parang old na leader na makikita mo sa mga sasakyan na magaganda. Yung parang ganun, parang merong something. Basta kapag nakita nyo sa personal, hawakan nyo lang dito at mafe-feel nyo napakaiba. Unique yung kanyang mga paddings na nilagay dito. And syempre may tatak po yan na Camino. Ayan, may nakasulat po dyan. Napakaganda ng kanyang paddings. And sa stitching, white stitching or gray. Ay, gray yata. Gray yata yung stitching dito. Ngayon sa loob naman, ayan, nakikita nyo, napakasulit ng kanyang paddings. And then syempre, originally, ay Nomad design. Pati yung kanyang paddings. No, napakaganda. And syempre, kung nagtatanong ka, dahil uso naman talaga yung intercom ready po si Camino. Nomad Camino po ay intercom ready. So, magkabilaan po yan. So, yung wala lang dito, yung na-mention natin kanina, yung pin lock, walang nakalagay kung pwede siyang pin lock. So, usually naman talaga ay hindi naman, mostly, hindi naman dito sa atin gumagamit lahat ng pin lock. Kasi, dito sa amin nga, hindi rin gumagamit ng mga anti-fog. Pero pwede po siyang lagyan kasi may parang space po dun siya sa loob na pwede siyang lagyan ng anti-fog. Correct me if I'm wrong, pero yun yung nakita ko at na-feel ko ngayon. And dito naman, sorry, wala po siyang nose o something cover para dito sa nose natin. So, open lang po siya. Kung nakapanood kayo ng vlog ni Gio Ong, ito ata yung helmet brand na ginagamit niya kapag nag-scooter po siya. Parang nakita ko Nomad din ata yung kanyang brand na helmet na ginagamit, no? So, ewan ko kung ano to. Parang hindi naman siya nakukuha. Parang design lang po siya. Ayan. Wala siya. So, and wala nakalagay dito kung eyeglass ready po ba siya. Pero, ewan ko lang kung pwede kasi wala naman ako eyeglass. Hindi ko matatry. And, yan. Yung nakasulat. Siguro yan lang matatalakay natin dito. So, i-close natin. Kapag sinara mo siya, ay meron ka mafe-feel talagang, ayan, no? Ayan, mafe-feel mo talaga na nag-lock na yung visor. So, sa unang tingin talaga ay makukonsider mo talaga siya na classic type na helmet. Kumbaga, modern classic. Yun. I think yung correct word. Wala po siyang exhaust or labasan ng hangin dito sa may likod. As in, medyo pabilog type siya. Ayan, kita naman. So, napakaganda. Glossy black. Tapos, ito lang yata yung merong ganitong fire red or gold lens na tinatawag. Mostly, gold lens yung tawag dito. Si glossy black lang ata may ganitong visor, no? So, sa ibang kulay nila, parang iba din yung kanyang lens. So, yun lang siguro mami-mention ko dito or kung ano na-feel ko. Sa bigat naman, nasa 1,500 grams. And sa price naman ay nasa 4,000 plus. So, sa mga mahilig ng cafe racer or classic bike, bagay na bagay po to. Or kung ano pa man na motor, basta feel mo yung helmet, okay din naman yun. Pero kung babagayan mo yung motor mo, mas maganda to sa mga cafe racer, classic type na bikes, no? So, yun lang sa video na to. Sana nagkaroon kayo ng idea. So, meron po siyang available na size doon sa pinagkukunan namin
size large, XL, medium, I think walang small kasi sobrang maliit. O nga pala, kung nagtatanong ko kayo kung snug fit, yes, medyo snug fit po siya, pero kung kasi yung Pasko na helmet ay MT Helmet Revenge 2, XL ako doon pero dito large, so pasok yung ulo ko dito sa size large. So large ako sa Spider, sa MT Helmet naman ay XL. So yun lang, at least makapagbigay tayo ng idea, no, kung ano yung Nomad helmet. Ayan. So yun lang sa video na to. Peace.